babala. Ang kwentong maririnig mo ay mula sa mga paniniwala at salaysay na matagal nang ibinubulong sa dilim. Bawat lugar may tinatagong lihim, pero hindi lahat dapat mabunyag. Ang maririnig mo ngayon, isa sa kanila. Maligayang pagdating sa The 13th Scream. Mag-subscribe ka na at i-click ang bell icon. Tuwing linggo may kwento kaming ibabahagi na ayaw mong maranasan mismo. Magsimula na tayo sa isang kwentong hindi mo malilimutan. Ako si Cardo, at kung may dahilan kung bakit hindi ako nakakatulog ng mahimbing hanggang ngayon, ito yun. Ang kwentong ito nangyari noong 1987. Mahigit 3 dekada na ang lumipas. Pero bawat detalye, parang kahapon lang sa isip ko. Hindi ito kwentong narinig ko lang. Hindi ito haka-haka. Ito ay totoo. At ako ang nakasaksi. Freelance security consultant ako. Ang trabaho ko ay suriin ang mga dating pasilidad ng gobyerno, kadalasan mga abandonado, kadalasan wala namang seryosong problema. Checklist, inspeksyon, tapos uwi. Ganun lang. Kaya nang sabihan ako ng isang private contractor tungkol sa isang luma at nakakalimutang military station sa gilid ng bundok, pumayag agad ako. Inspection lang to, 1 linggo lang, sabi nila. May ilang reports lang ng tumataas na signal interference mula sa lugar. Baka may naiwan pang aktibong tech. Standard protocol. Walang red flags, walang warning sa papel, pero may isa. Hindi sa dokumento, kundi sa paningin ng mga tao. Pagdating ko sa baryo sa paanan ng bundok, agad kong naramdaman na may mali. Tahimik ang mga tao. Walang gustong magsalita kapag tinatanong ko tungkol sa istasyon sa taas. Puro iwas ng tingin, puro hindi po namin alam. Parang gusto nilang kalimutan na may itinayo roon noon. Isang matandang lalaki lang ang naglakas loob magsalita. Nakaupo siya sa harap ng tindahan habang nagkakape. Hindi yan signal interference lang, aniya. May bagay dyan na hindi dapat ginising. Ngumiti lang ako. Sanay na ako sa mga ganitong babala. Luma na ang lugar, luma rin ang takot. Pero sa loob ko, hindi ko inaasahan na magiging totoo ito. At kung alam ko lang, sana hindi ko na itinuloy. Kinabukasan, dala ko ang mga gamit ko. Flashlight, tools, analog radio, canned food, tubig, at handheld signal tracker. May isang lokal na nagalok na ihatid ako sa paakyat na trail pero tumigil siya sa kalahati. Hanggang dito lang ako. Hindi na ako tataas diyan, sabi niya. Tapos, mabilis siyang bumalik ng walang pasabi. Ako na lang ang tumuloy. Inakyat ko ang bundok mag-isa. Wala nang daan. Kinain na ng gubat ang trail. Ang bawat hakbang may tunog ng basang dahon at ugat. Inabot ako ng halos 3 oras paakyat. Pagdating ko sa itaas, bumungad sa akin ang outpost. Kalawangin na ang gate, sirang bakod, nabakbak na ang mga dingding. Wala ring tunog ng hayop. Tahimik ang paligid. Mas tahimik kaysa dapat. Hindi natural ang katahimikang yon. Parang hinihintay ka ng isang bagay na ayaw mong makita. May 2 barracks, isang giba na control tower at isang underground bunker na may label, Secure Operations Tunnel, Sector 7. Doon daw galing ang signal kaya iyon agad ang pinuntahan ko. Bumaba ako gamit ang kinakalawang na bakal na hagdan. Pagbukas ng pinto, sinalubong ako ng amoy ng lumang metal na nababad sa tubig. Madilim sa loob, ang flashlight lang ang gamit ko. Humahampas ang liwanag sa mga lumang switchboard, sirang terminal at mga papel na tinangay ng hangin. Sa hallway may graffiti, hindi galing sa sundalo, mga gasgas sa pader, pabilog, parang ukit ng kuko. Ang ilan may pangalan.
Parang sulat ng mga trabahador. Bobby, 1964. Hindi kami ligtas. Sa dulo ng hallway, may isang pinto. Reinforced steel, may 4 na manual locks. At ang hindi ko inaasahan, isa-isang bumukas ang mga lock. Unti-unting lumuwang ang pinto. Walang tunog, walang galaw. Pero may naramdaman akong malamig na hangin mula sa loob. At kasabay noon may mabigat na presensya. Hindi ko maipaliwanag. Hindi ito hangin. Hindi ito amoy. Para siyang damdamin. Agad akong umatras. Pinatay ko ang breaker. Pero huli na. Nagwawala na ang sensor ng handheld device ko. May gumagalaw sa pasilidad. Malapit. Mas malapit pa kaysa kanina. Tumakbo ako pabalik sa barracks. Walang signal sa radio. Puro static. At habang papalapit ako, may narinig akong kaluskos. Parang may kinakaladkad sa ilalim ng lupa. Mabagal. Paulit-ulit. Paglingon ko, wala. Pero sa gilid ng paningin ko, may nakita akong pulang mata sa likod ng puno. Tumitig lang yon at dahan-dahang umatras pabalik sa dilim. Hindi ako natulog ng gabing yon. Hindi ko tinuloy ang assessment. Sa unang araw pa lang alam kong mali ang ginawa ko. May nabuksan ako. May nagising na sa ilalim ng istasyon at nakalabas na ito. Kinabukasan maaga akong nagising. Hindi ako nakatulog ng maayos. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa mga tunog kagabi. Parang may gumagapang sa bubong. Mabigat, mabagal, paulit-ulit na para bang sinadyang marinig ko. Lumabas ako ng barracks, dala ang flashlight sa kaliwa at kutsilyo sa kanan. Hindi pa lubos ang liwanag, pero sapat na para makita ko ang paligid. Sa damuhan sa likod ng barracks, ayun ang mga yapak. Malalaki, malalim ang uka sa lupa. Hindi ito normal, hindi hayop. Parang pinaghalong paa ng tao at kuko ng ibon. Sa gilid ng isang kahoy may bakas ng dugo. Tuyo na pero halatang sariwa lang ilang oras ang nakalipas. Sinundan ko ang mga yapak papunta sa control tower. Habang nilalakad ko ang trail, naamoy ko ang baho, bulok na karne. Sa ilalim ng punong may baluktot na sanga, nakita ko ang bangkay ng isang aso. Nilapa. Walang lamang loob. Pero ang pinaka-kakilakilabot, wala na ang mga mata. Parang sinipsip, wala nang duda. May halimaw sa lugar na to. At nakalabas siya kagabi. Pagbalik ko sa barracks, agad kong kinuha ang signal tracker. May matinding spike sa likod mismo ng barracks, sa mismong lugar kung saan ko naobserbahan ang mga yapak. Ibig sabihin, dumaan talaga siya roon. Pero wala na siya ngayon. Umakyat ako sa lumang control tower. Mula roon, kita ko ang kabuuan ng gubat. Tahimik. Walang galaw. Pero sa malayo, may nakita akong usok. Galing sa isang bahay sa baryo. Kinuha ko ang binoculars. Sa ilalim ng bubong, may babaeng umiiyak. Nakaluhod siya sa harap ng kulungan. Sa tabi niya may patay na manok. Putol ang leeg. At kahit sa binoculars, halatang may pilas sa ulo nito. Parang may pinilit tanggalin. Katulad ng nakita ko sa aso kanina. May atake rin sa baba. Hindi lang hayop ang target ng halimaw. Umiikot siya, parang sinusukat ang hangganan ng teritoryo niya. Pagkababa ko ng tower, lumibot pa ako. Sa likod ng isang lumang storage shed, may kalat na balahibo. Sa gilid nito, isang tsinelas ng bata. Maliit, wala ang pares. Sa tabi ng tsinelas may marka sa lupa. Parang may gumapang na mabigat. At dinalaan kung sino man ang nakasuot noon. Gabi na, bumalik ako sa barracks. Inayos ko ang pinto. Nilagyan ko ng kahoy na barikada sa loob. Pinatay ko ang ilaw. Umupo ako sa tabi ng lamesa, kaharap ang manual radio. Sinubukan kong magpadala ng distress signal. May gumagalaw dito, emergency. Pero static lang ang tugon. Habang nakayuko ako sa radio, may narinig akong kaluskos. Una sa bubong, tapos sa gilid ng dingding. Mabagal, parang gumagapang. Tumayo ako, kutsilyo sa kamay.
Hindi ako gumalaw, nakiramdam lang. Ilang segundo lang. Malakas. Galing sa labas. Parang may bumagsak mula sa taas. Huminto ang hangin. Nawala ang ingay ng mga kuliglig. Parang lahat ng bagay sa paligid natigilan. Sumilip ako sa bintana at doon ko siya nakita. Sa harap ng barracks, isang nilalang. Nakaluhod. Mababa ang katawan. Mahaba ang mga braso. Manipis ang balat. Halos parang tuyong uling. At ang mga mata, 2 pulang ilaw sa ilalim ng buwan. Hindi siya gumagalaw. Parang hinihintay akong tumingin. Parang sinusukat ako. Hanggang sa bigla siyang umatras. Dahan-dahan, hindi siya tumakbo. Hindi lumingon. Parang may tiwala siyang hindi ako lalapit. Paglingon ko ulit, wala na siya. Ilang minuto ang lumipas. Tahimik. Wala kahit anong tunog. Tapos, galing sa bubong. At kasunod noon, isang malalim at hindi natural na sigaw. Parang alulong. Pero hindi hayop. Hindi rin tao. Isang tunog na hindi ko pa narinig kahit kailan sa buong buhay ko. Napaatras ako sa pader. Hawak ang kutsilyo. Nanginginig ang kamay ko. Pero hindi ako umatras. Hindi ngayon. Ang sigaw na yon. Para sa buong bundok. Para ipaalam sa lahat. Gising na siya. At gutom siya. Lumipas ang ilang minuto. Hindi ako gumalaw. Nakaupo lang ako sa sulok ng barracks. Nakatingin sa kisame. Tinutok ko ang flashlight pataas. Pero wala akong nakita. Ilang beses kong sinubukang isara ang isip ko sa takot. Pinipilit ko. Pero hindi ko kaya. Hindi ito katang-isip. Bandang 3:00 ng madaling araw, may narinig ulit akong tunog sa labas. Marahan. Halos hindi marinig. Kaluskos ng mga sanga. Sumilip ako sa maliit na butas sa dingding. May nakita akong anino sa likod ng puno. Gumagalaw, pero hindi lumalapit. Parang pinagmamasdan lang ako. Kinabukasan, nang lumitaw na ang araw, agad akong lumabas. Doon ko nakita ang isa pang hayop, isang kambing na nakasabit sa bakod. Bukas ang tiyan. Wala na ring mata. At sa ilalim nito may bakas ng mga daliri sa putik. Mahahaba, matutulis, hindi tao ang gumawa nun. At sa gilid ng field, isang lalaking lokal na pamilyar sa akin, nakatayo. Tahimik lang siya. Nakatuon ang mata sa katawan ng kambing. Paglapit ko, nanginginig ang boses niya. 4 na gabi na po kaming may naririnig na umiiyak sa gubat, aniya. Akala namin hayop lang, pero kagabi, iba na. Hindi ako sumagot dahil sa isip ko, alam kong hindi lang sila ang nakarinig at hindi ito ang huling bangkay na makikita ko. Simula pa lang ito. Ang totoong bangungot. Papalapit pa lang. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari kagabi. Ang sigaw. Ang bigat ng presensyang bumalot sa barracks. Parang hindi na ito bahagi ng mundo ng tao. Ngayon, habang medyo maliwanag na at tahimik ang paligid, pinilit kong bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa Secure Operations Tunnel, Sector 7, bitbit ko ang flashlight, radio, kutsilyo at signal tracker. Habang bumababa ako sa kahoy na hagdan, mas lalong bumibigat ang kaba sa dibdib ko. Hindi na ito inspeksyon, hindi na ito trabaho. Isa na itong paglalakad papunta sa lugar na dapat sana'y hindi na muling nabuksan. Pagbukas ko ng pinto ng tunnel, agad akong sinalubong ng malamig na hangin. Mas malamig kaysa kahapon at mas tahimik. Wala na ang kumukurap na ilaw sa hallway. Patay na lahat ng saksakan. Pero kahit wala ng kuryente, may liwanag pa rin mula sa loob. At hindi ito natural. Sinundan ko ang signal ng tracker. Bumababa ito habang lumalapit ako sa vault kung saan ko unang nakita ang mga lock na bumukas. Habang nilalapitan ko ang pasilyo, napansin kong may mga gasgas sa pader. Mahahaba, parang marka ng matatalas na kuko. Dahan-dahan akong lumapit sa vault door. Bukas ito ng bahagya.
Hindi ito nabuksan ng pilit kundi maingat. Marunong gumamit ng mekanismo ang halimaw. Sa loob ng kwarto madilim pero may amoy. Halimuyak ng luma at nabubulok na karne. Tumapak ako sa bakal at tinutok ang flashlight papasok. Doon ko nakita ang mga kalansay ng hayop na nagkalat. Mga buto ng unggoy, daga, pusa. Marami. Sa gitna ng kwarto may sirasirang higaan na gawa sa metal frame, kalawangin at may punit-punit na foam. Halatang matagal nang iniwan, parang improvised containment bed. May nakagapos na mga lumang kadena sa paligid nito. At sa sahig may isang sulat. Subject, Class Red, failed isolation, showed signs of predation after 38 hours. Subject no longer reacts to vocal commands. Transfer to Site Delta recommended. Do not open. Nalaglag ang papel sa kamay ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung ano ang mas dapat katakutan, ang nilalang o ang mga taong nagkulong sa kanya dito noon. Paglabas ko ng kwarto, may naamoy akong sunog. Mahina lang, parang lumang wire na nasunog. Sinundan ko ito sa kabilang wing ng pasilyo. Doon ko nakita ang isang sirang panel. Putok ang mga fuse. At sa tabi nito may pinto na bahagyang nakaawang. Inilawan ko ito. May hagdan pababa. May isa pang level sa ilalim. Hindi ito kasama sa mapa. Hindi ito nabanggit sa briefing. Pero malinaw, ito ang direksyong tinahak ng nilalang. May mga marka ng dugo sa bakal na hagdan, tumutulo pababa. Hindi sariwa, pero hindi rin luma. Pagbaba ko, mas malamig, mas madilim, at ang pader hindi na bakal. Parang pinagsamang konkreto at putik, minadaling semento. Hindi ito opisyal na pasilidad. Ito ay parang lihim na bahagi ng istasyon na tinago kahit sa mga empleyado. Sa dulo ng hallway, may pintuang bakal na may nakaukit sa lumang pintura. Holding Bay C. Pinilit kong buksan, kalawangin, mabigat. At sa pagbukas ko, muntik na akong mapaatras dahil sa amoy. Parang namatay ang hangin sa loob ng silid. Walang ilaw kaya tinutok ko ang flashlight. Sa loob, may mga bakal na hawla. Isa-isa, sunod-sunod. Lahat bukas na. Sa gilid ng silid may nakaumbok na bagay. Lumapit ako. Isa itong uniforme ng sundalo. May tag na N. Cruz. Wala na ang katawan. Pero nakasuot pa rin ang belt at may baril na nakasuksok sa holster. Wala nang bala. Malamang ginamit. Pero hindi sapat. Habang iniikot ko ang kwarto, napansin kong may sulok sa dulo na hindi naabot ng flashlight. Tinangka kong lapitan. Pero sa bawat hakbang, parang may humihigop sa hangin. Parang lumalalim ang anino sa paligid. Tinutok ko ang ilaw. Wala. Pero ramdam ko may nakatingin mula roon. Hindi ko na tinuloy. Bumalik ako sa taas. Bawat yapak parang may humahabol sa likod ko. Pero hindi ko nilingon kahit isang beses. Pagbalik ko sa taas, sinara ko ang vault. Gamit ang lumang crank, nilock ko ulit ang pinto. Pero alam kong hindi ito sapat. Ang nilalang, hindi na nakakulong. Pagbalik ko sa barracks, humiga ako sa sahig. Hindi ako makatulog. Hindi rin ako makaisip. Gusto kong bumaba sa baryo pero baka ako ang dalhin ng halimaw doon. 2:00 ng hapon may narinig akong putok ng baril. Isa, tapos katahimikan. Sumilip ako sa bintana. Walang tao, wala ring hayop. Pero sa kabilang bahagi ng trail, sa paanan ng kagubatan, may nakita akong kulay itim na usok. May sunog. Kinuha ko ang radyo, static pa rin. Kinuha ko ang binokular. Itinutok ko sa lugar ng usok. At doon, sa gitna ng clearing, nakita ko ang isang bagay na gumagalaw. Hindi tao, hindi rin hayop. Parang katawan ng tao pero baluktot. Mahaba ang leeg, manipis ang balat, at ang mukha. Hindi ko makita ng buo, pero sa ilalim ng araw, kitang-kita ang pulang mata.
Tumingin siya diretso sa direksyon ng outpost. Hindi niya ako kita. Pero alam niyang naroon ako. At simula sa araw na ito, hindi na ako makakagalaw kahit saan nang hindi ko siya iniisip. At ito pa lang ang umpisa ng mas malalim na katotohanan sa ilalim ng katahimikan. Maaga akong nagising dahil sa ingay ng mga ibon. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ako, narinig kong muli ang mga huni sa labas. Pero iba ang tono. Hindi masigla. Parang may takot sa bawat tunog na inilalabas nila. Parang babala. Nagbihis ako ng mabilis at lumabas ng barracks. Malamig ang simoy ng hangin. Ramdam kong basa pa ang lupa mula sa ulan kagabi. Mula sa paanan ng bundok, tanaw ko ang baryo. Tahimik. Walang masyadong gumagalaw, parang natutong makiramdam ang buong paligid sa takot na merong nanonood. Pagbaba ko bandang 9:00, nakita ko agad ang pagbabago sa baryo. Kakaunti ang tao sa kalsada. Yung mga dati nakatambay sa labas ng tindahan, wala. Ang mga bahay sarado. May ilan pa ngang nilagyan ng dahon at abo ang pintuan. Parang panangga sa masama. Hindi ito normal, hindi ito pangkaraniwan. May nararamdaman din sila. Paglapit ko sa bahay ng kapitan, sinalubong ako ng isang babae. Luha ng mata niya, nanginginig ang boses habang nagsasalita. 2 na po ang nawawala mula kagabi, aniya. Yung anak ni Mang Celso, tsaka yung pamangkin ni Aling Rosa. Wala silang iniwang gamit, wala ring bakas ng pag-alis. Napatingin ako sa lupa. Alam kong hindi sila basta umalis, hindi sila tumakas. Ang nilalang na nakita ko kahapon, siguradong may kinalaman. Tinanong ko kung anong oras sila huling nakita. Sabi nila, pasado 10:00 ng gabi. Isang residente ang nagsabi pa, may narinig kaming iyak ng bata mula sa gubat. Pero nang puntahan ng tatay niya, wala na. Tumindig ang balahibo ko. Pareho ng oras na naramdaman ko ang presensya kagabi. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Bumalik ako sa barracks para kunin ang binoculars, radio, kutsilyo at signal tracker. Hindi na ito panahon ng paghihintay. Kinailangan ko ng sundan ang anumang bakas kung meron pa. Pagdating ko sa paanan ng bundok, may naamoy akong bahagyang amoy ng sunog. Hindi tulad ng kahapon. Mas sariwa, mas malinaw. May halong asupre. Sa bandang gulod may nakita kong naiwan na sapatos sa ilalim ng puno. Maliit, bata, at sa tabi nito may mga galos sa putik. Parang may hinatak, parang may gumapang. Ginamit ko ang tracker. Wala nang signal mula sa istasyon. Pero sa kabilang direksyon, sa gilid ng gubat, may spike. Mahina pero malinaw. Sapat para sundan. Sa likod ng matataas na damo, natagpuan ko ang isang bakas ng hilang damo. Parang may gumapang. Diretsong linya, walang liko. Sunod-sunod, diretso sa loob ng gubat. Hindi ako agad pumasok. Naglagay ako ng tali sa bawat sanga na dinaanan ko. Sinigurado kong alam ko ang pabalik. Dahil alam kong isang maling hakbang at hindi na ako makakauwi. Habang lumalalim ako sa gubat, napansin kong huminto na ang mga huni ng kuliglig. Wala na ring tunog ng ibon. Hindi ko marinig ang sarili kong hininga. Parang sinipsip ang lahat ng tunog sa paligid. Sa gitna ng makapal na halaman, may clearing. At doon may isa pang bakas. Parang hukay, pero hindi pantay ang pagkayari. Hindi gawa ng tao, parang isiniksik, parang pinwersa. Sa paligid nito may mga punit na damit, bata, at isang basag na flashlight na may pangalan sa likod, JR. Umupo ako sa tabi ng puno. Pinilit kong huwag isuka ang laman ng sikmura ko. Humigpit ang dibdib ko. Parang may nakadagan. Tumingala ako. Huminga ng malalim. Pero hindi ko kayang takasan ng amoy. Amoy ng panis na dugo. Amoy ng nabubulok na laman. Pagbalik ko sa baryo, agad akong nag-usap kay Kapitan. Ayaw niyang sabihin sa mga tao ang totoo. Magkakagulo, sabi niya.
magtatakbuhan ang mga yan. Pero pinilit kong ipaliwanag ang panganib na kung mananahimik kami, baka mas marami pa ang mawala. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, pumayag siyang magpatrolya sa gabi. 4 kami. Ako, si Cap at 2 tanod. 11:00 ng gabi. Madilim. Maulap ang langit. Walang buwan. Tanging ilaw lang ng flashlight ang gabay namin. Bawat hakbang, may kaba. Sa bawat kanto, tinitingnan namin kung may gumagalaw. Sa bandang dulo ng baryo, may bahay na walang ilaw. Hindi tumutugon kahit anong katok. Binuksan namin ang pinto. Walang sumalubong. Ang loob, magulo. Wasak ang isang upuan. Kalat ang mga gamit. Ang bintana sa likod, basag. Sa ilalim ng mesa, may dugo. Hindi basang dugo, natuyo. Pero sariwa pa ang kulay. May marka ng paghila, papalabas ng bahay. Sinundan namin ang mga marka sa lupa gamit ang flashlight. Pagubat ulit, tahimik ang paligid. Hanggang sa may malalim na lagabog. Sabay kaming napalingon. Isang sigaw ng babae ang kasunod. Mula sa kabilang bahagi ng kagubatan, tumakbo kaming 4. Hawak ang mga ilaw. Tinatawag ang pangalan ng babae pero walang sagot. Hanggang sa harap namin may damit, duguan, at sa sanga ng puno may nakasabit na bracelet. Kilala ni Kapitan. Kay Marites to, bulong niya. Asawa ni Nestor. Wala si Marites. Walang katawan. Walang marka ng paa. Parang inakyat pataas ng puno o kinarga paakyat ng kung anong nilalang. Ilang minuto kaming naghanap. Palingalinga sa paligid. Walang tunog. Walang tugon. Nang makabalik kami sa baryo, halos lahat ng bahay sarado na. Tahimik. Hindi kami sinilip ng kahit sinong residente. Tinawag ako ni Cap sa gilid ng simbahan. May ipinakita siya. Isang lumang mapa. May marka sa bundok. Isang krus. At sa ilalim, nakasulat, Forbidden Cave 1962. May kwento ang matatanda, aniya. May nahanap daw na kuweba sa taas, pero sinara ng mga sundalo. Mula nang lumindol, bumukas ulit ang lagusan. Napatitig ako sa trail na tinuturo ng mapa. Katapat ito ng lumang estasyon, katapat ng tunnel kung saan ko nakita ang nilalang. Bumalik ako sa barracks, umupo sa tabi ng kama. Hindi ako makatulog. Sa labas maririnig mo ang hangin, pero may kasamang kakaiba. Hindi ako sigurado, pero parang may boses sa loob nun. Parang may nagbubulong. Lumingon ako sa bintana. Wala. Pero ramdam kong may tumingin pabalik. Tuwing hihinto ang hangin, parang tumitigil din ang mundo. At ang mas masahol, isa-isa na niya kaming kinukuha. At sa mga susunod na araw, baka ako na ang sunod. Nakahiga ako sa barracks, hindi makatulog. Nakapatay ang lahat ng ilaw. Kahit ang flashlight, ayoko munang gamitin. Ayokong makita ang anino sa dingding na baka wala naman dapat doon. Pero hindi ako nabibingi. Sa labas kahit walang ingay, may presensya. Parang hinihintay ka lang magkamali. Kahit isang galaw, isang yabag, sapat para hanapin ka niya. Dahil ngayong gabi may bago na namang nawawala. Bago maghapunan, may lumapit na 2 bata sa barracks. Habol hininga. Ang isa si Joel, anak ng tanod. Kuya Cardo, sabi niya, yung nanay ni Carl wala sa bahay nila. Umalis daw bandang 8:00. Hanggang ngayon, hindi pa bumabalik. Sinamahan ko sila pabalik sa bahay. Ang pinto, bukas. Walang sirang lock. Pero ang loob, magulo. May nahulog na kasirola sa sahig. Nakakalat ang mga papel sa mesa. At sa gilid ng lababo, may bahid ng dugo. Hindi marami pero sapat para kabahan. May nahulog na alahas sa sahig malapit sa pintuan. Isa lang. Ang asawa ni Mang Thomas ang may ganun. Nakita ko na sa kanya dati sa simbahan. Lumabas ako at tinawag si Kapitan. Tumawag din siya ng 2 pang tanod. Bandang 9:00,
sinimulan naming muli ang pag-ikot. Iba na ang gabi ngayon. Walang tunog. Kahit kuliglig, wala. Ang hangin parang hindi gumagalaw. At habang nililibot namin ang gilid ng baryo, biglang tumigil si Cap sa paglalakad. "Tumahimik kayo," sabi niya. "May naririnig ba kayo?" Tahimik kami at dun ko narinig. Tinig, mahina, parang umiiyak na babae. Hindi sigurado kung saan galing, pero alam naming mula sa kagubatan. Hindi sigurado kung totoo, pero imposibleng guni-guni lang. Sumunod kami sa direksyon ng tunog. Lumalakas habang nilalampasan namin ang taniman. Bawat hakbang, mas malinaw ang boses, parang humihingi ng tulong. Pero habang lumalapit kami, napansin naming walang galaw sa paligid, walang mga hayop, wala ring marka ng tao, puro putik at pasang dahon lang. Hanggang sa marating namin ang isang bakanting bahagi ng gubat, doon tumigil ang tunog. Parang biglang naputol. Tumigil kami, nagtinginan. Walang nagsalita. At sa mismong harap namin, mga ilang metro lang ang layo, may nakita kaming gumalaw sa likod ng mga puno. Pulang mata. Isa lang. Hindi gumagalaw. Tumatayo lang sa dilim. Matangkad, manipis ang katawan, mahaba ang leeg. Hindi siya umaatake, parang tinitingnan lang kami. Nakapagbitaw ng isang, "Huwag kayong kikilos, si Kapitan," pero sa loob-loob ko, alam kong wala nang ligtas kapag nakita ka na niya. Bumalik kami sa baryo ng dahan-dahan, hindi kami sinundan. Pero ang tanong, bakit? Parang hindi lang basta pumapatay ang nilalang. Parang pinaglalaruan kami. Kinabukasan, umaga pa lang, may 3 bahay na walang laman. Wala ring marka ng paalis, pero sa bakuran nila, pare-pareho ang iniwang tanda. Isang bilog sa lupa, may guhit sa gitna. Hindi ito ordinaryong marka. Parang senyas, parang lagda. Ang ilang matatanda sa baryo lumapit sa simbahan, nagsindi ng kandila. Ang iba umalis na. "Hindi na kami ligtas dito," sabi ng isa. Bumalik ako sa lumang pasilidad. Kailangan kong muling silipin ang ilalim. Ang nilalang na yon, hindi lang basta halimaw. May alam siya. May plano. Sa pagbaba ko sa holding bay C, may naamoy ulit akong panibagong amoy. Hindi nabubulok, parang nasusunog na balat. At sa dulo ng hallway may bagong gasgas sa pader. Hindi tulad ng luma, ito sariwa. Bago, parang kagabi lang. Sa sahig may isang piraso ng damit. Asul, bata, katulad ng suot ni Carl. Hinawakan ko ito. Basa, malamig. Wala nang duda, dito siya dinala. Pero nasaan na siya ngayon? Bumalik ako sa barracks ng hapon. Nasa labas si Joel, nakaupo sa ilalim ng puno, tahimik lang. Umupo ako sa tabi niya. "Joel," tanong ko, "may nakita ka ba?" Tumango siya. "Kagabi po, dumungaw ako sa bintana. Akala ko si Mama bumalik na. Pero yung anino, matangkad, nakatuwad, tapos parang humahaplos sa dingding. Dahan-dahan. Hindi ko na siya tinanong pa. Hinawakan ko lang ang balikat niya. Gabi ulit. Hindi ako makatulog. Sa labas ng barracks, may naririnig akong mga yabag. Hindi takbo, hindi lakad. Parang hinahagod ang lupa. Mabigat. Tuloy-tuloy. At pagkatapos, isang iyak, mahinang tinig. Bata, "Mama, hindi ko alam kung totoo." Pero sa dilim ng paligid, ang pinakamasakit sa lahat ay yung tanong na hindi mo masagot, kung sino pa ba ang naririto at sino na ang kinuha na niya. 2:00 ng madaling araw, habang gising pa rin ako, biglang tumigil ang hangin. Wala akong naririnig, walang kuliglig, walang ibon, wala. Maya-maya may narinig akong kaluskos sa bubong. Mabagal, parang gumagapang, tapos biglang may tumalon sa lupa. Mabigat, tulad ng dati. Pero hindi siya sumigaw ngayon, tahimik lang. At iyon ang mas nakakatakot.
Sa isang baryo na dating puno ng ingay, ng mga kwento, ng mga tawa, ang natira na lang ay mga tinig sa dilim. At hindi lahat ng tinig ay dapat mong sundan. Hindi pa sumisikat ng husto ang araw, pero nasa bungad na ako ng lumang control tower. Isa ito sa mga pinakamatagal ng nakatiwangwang sa paligid ng istasyon. Wala na halos ang bubong. Ang mga pader may lamat na at kalawang. Halatang hindi na ito pinuntahan ng matagal. Pero alam ko, kung may natirang impormasyon tungkol sa pasilidad na ito, siguradong nasa itaas. Tahimik ang paligid habang inakyat ko ang hagdang bakal, dala ang flashlight, bag na may baterya, notepad at pamukpok mula sa toolkit. Sa taas, may maliit na opisina na nakasara gamit ang kalawanging rehas. Madilim sa loob, ginamit ko ang pamukpok sa lock. Ilang hampas lang, bumigay ang pinto. Bumulaga sa akin ang makapal na alikabok. Amoy ng lumang papel, nilumot na kahoy, at natuyong dumi ng hayop ang sumalubong. Maalikabok ang hangin. Nahihirapan akong huminga. Sa loob ng opisina may filing cabinet, 4 ang drawer, 3 sira at kalawangin, pero ang isa, bukas. Sa loob may bundle ng dokumentong naka-envelope, makapal. Ang label, Project Sigao, Site 07, Internal Files, Strategic Investigation for Genetic Anomalies and Weaponization. S. Strategic, tumutukoy sa classified na layunin ng proyekto, coordinated with defense goals. I. Investigation, dahil sa nature ng project na observational at research-based. G. Genetic, dahil may kakaibang biological origin ang Subject 000A. Anomalies, tumutukoy sa abnormal na kakayahan ng nilalang, immortality, psychological effects, etc. W. Weaponization, dahil lumalabas na sinusubukan ng militar noon na i-repurpose ang halimaw bilang sandata. Umupo ako sa sirang silya. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ang unang dokumento. Typewritten. Malabo na ang tinta pero mababasa pa. December 8, 1968. Project 000 ay nailipat sa containment room sa ilalim ng Sector 7 ngayong linggo. Hindi pa rin maipaliwanag kung paano siya nabuhay nang walang pagkain o tubig sa loob ng 3 linggo. Tuwing gabi, bigla siyang nawawala sa mga kamera pero bumabalik sa parehong posisyon pagsapit ng umaga. May ulat ng mental disruption sa mga bantay. Isa ay sinasabing nakarinig ng boses ng kanyang anak na matagal nang patay. Isa pang bantay ay nawala matapos sundan ang narinig na iyak mula sa labas ng barracks. Wala siyang iniwang marka. Hindi natin alam kung sino ang mas dapat katakutan, ang halimaw o ang mga taong nagdesisyong ikulong siya rito. Kinilabutan ako. Bumalik ang alaala ng unang gabi ko sa pasilidad, yung presensya, yung biglaang katahimikan. Inisa-isa ko pa ang ibang dokumento. Mas lumalalim ang takot habang binabasa ko ang mga ulat. Parang hindi na ito tungkol sa siyensya. Parang panaghoy ng mga taong hindi na kinaya ang kinulong nila. Sa likod ng huling drawer may isa pang folder. Mas luma. Nakapatong lang. Ang takip, may marka ng natuyong dugo. Kung nababasa mo ito, hindi ito aksidente. Hindi siya experiment. Isa siyang bagay na natagpuan sa ilalim ng lupa. Hindi natural. Hindi hayop. Hindi rin tao. Pinilit naming intindihin. Pinilit naming kontrolin. Pero sa tuwing binubuksan namin ang pinto, siya ang nag-aaral sa atin. Isinara ko ang folder. Hindi ko na kayang basahin pa lahat. Kinuha ko ang 5 sa pinakamalinaw at nilagay sa bag. Dapat siguro ipakita ko ito kay Kapitan. Pero parte sa akin ang nagsasabing baka hindi ko na ito dapat ipakita kahit kanino. Pagbaba ko ng hagdan, may narinig akong kaluskos sa ibaba. Parang may dahan-dahang kumakalabit sa bakal. Huminto ako. Nilingon ko. Wala.
Pero sa anino ng mga puno sa labas, parang may matang tahimik na nagmamasid. Hindi na ako tumigil. Dumiretso ako pabalik sa barracks. Kailangan kong ayusin ang isip ko. Hapon, habang pinapaandar ko ang luma naming radio, biglang may pumasok na static. At sa pagitan ng huni ng signal, may malinaw na ulat. 2 kabataang nawawala. Huling nakita kagabi bandang 9:00 sa Sitio La Cuesta. Ibang lugar na ito. Malayo sa bundok. Pero parehong pattern. Gabi, sigaw, tapos katahimikan. Nanginginig ang kamay ko. Ibig sabihin nakakalayo na siya. Hindi lang ang baryo ang tinitingnan niya. Parang may sinusundan siya. O baka may hinahanap pa siya. Lumabas ako para hanapin si Kapitan. Pagdating ko sa bahay niya, bukas ang pinto. Walang tao. Tahimik. Walang ingay kahit mula sa mga kapitbahay. Tinawag ko siya. Kap? Walang sagot. Pagpasok ko, nakita ko ang kusina. May mga papel sa lamesa. Mga larawan. Lumapa ang kuha. Black and white. Isa roon may 5 lalaking naka-uniforme. Nakatayo sa harap ng istasyon. Sa gitna ng larawan may kabataang sundalo. Malinis ang postura, tuwid ang tingin. Sa ilalim may nakasulat na pangalan, Cadet and Cruz, 1,969. Napatigil ako. Ito ang parehong pangalan na nasa uniforme sa holding bay. Ang uniform na natagpuan namin malapit sa mga sirang hawla. Ibig sabihin, isa siya sa mga naiwang hindi na nakalabas. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatitig sa larawan. Pero lumamig ang paligid. Parang may presensya rin sa loob ng bahay ni Kapitan. Wala siya. Pero may iniwang pahiwatig. Alam niyang may babalik. Sa gabing iyon, pinilit kong ayusin ang mga dokumento. Binalikan ko ang mga sulat, ang mga log, ang mga file mula sa control tower. Pero habang binabasa ko sila, parang naririnig ko ang boses ng mga sumulat. Paulit-ulit, pabulong, puno ng takot. Minsan, sa gitna ng static ng radio, may mga salitang parang hindi ko maintindihan. Para silang panaghoy, minsan pangalan, minsan iyak. Pero palaging nauuwi sa isang tanong, ikaw ba ang susunod? Tumayo ako. Tinakpan ko ang mga folder. Pinatay ang ilaw. Tumungo ako sa tulugan. Pero bago pa ako makalapit sa kama, narinig ko na naman ang alulong sigaw. Hindi ito malapit, pero hindi rin ganoon kalayo, parang paalala. Hindi siya umaatake ngayon. Hindi pa, pero alam kong andyan pa rin siya. Habang nakaupo ako sa kama, tinitingnan ang bag na may laman ng mga dokumento, paulit-ulit ang isang linya sa isip ko. Ang hindi na dapat kisingin ay hindi na rin dapat bigyang pangalan. Sa likod ng isa sa mga pahina, may sulat kamay na tila nagmamadali. Gamit ang pulang tinta. Walang sinumang nakakita sa kanya ng buo at nanatiling buhay. Sa labas may dumaan na anino sa bintana. Dahan-dahan, parang hindi nagmamadali, parang sigurado sa ginagawa. At doon ko napagtanto, baka ako na lang ang natitira. O baka ako na ang kasunod. Hindi ko akalaing darating ako sa puntong ito. Sa dami ng nakita ko, sa dami ng nahanap kong ebidensya, hindi pa rin ako handa sa kung anong sumunod. Dahil ngayong gabi, bangkay na ang natagpuan namin. Hindi lang basta nawawala. Hindi na ito hinala. Hindi na haka-haka. Ito na ang patunay na may nilalang na humahablot sa mga tao ng buo, dinadala sa kung saan at ibinabalik na wala ng buhay. Bandang 10:00 ng gabi, nagising ako sa malakas na sigaw mula sa labas. Tumakbo ako papunta sa pinanggalingan ng ingay. Sa may taniman ng maisan, may isang lalaking tumatakbo. Duguan ng dibdib, wala ng tsinelas. Si Ador, isa sa mga tanod. May nakita kami. May gumalaw sa likod ng simbahan. Nawala si Jeric. Wala na akong inaksayang oras. Kinuha ko ang flashlight at kutsilyo.
Si kapitan at 2 pang gwardya ng barangay ang sumama sa paghahanap. Pagdating namin sa simbahan, madilim, tahimik, ang lupa basang putik. May mga bakas ng paa sa putik pero hindi normal. Mahahaba ang daliri, gaya ng nakita ko dati sa barracks. Sa bandang likod ng gusali, nakita namin ang isa sa pinakamalalang tanawin sa lahat ng gabing iyon. Nakabitin sa puno si Jeric. Pataas ang tingin, nakabukas ang bibig. Ang katawan niya, wala na ang isang braso. Wala na ang mga mata. Bukas ang tiyan. Ang laman loob niya tila hindi basta kinuha, kinain. Sa ilalim ng puno may mga piraso pa ng balat. Parang pinunit. Ang dugo sariwa. Mainit pa ang hangin sa paligid. Nakalutang ang amoy ng hilaw na karne. Walang isa man sa amin ang nakapagsalita. Tumayo lang kami roon, tahimik. Walang nakapagsabing pangalan niya. Walang nagdasal. Walang tumawag ng ambulansya. Dahil alam naming wala nang pupunta. At kahit dumating sila, wala rin silang magagawa. Inilibing namin si Jeric ng gabi ring iyon sa gilid ng simbahan. Walang seremonya, binalot lang siya ng makapal na tela, ibinaon sa lupa. Ang mga mata ni Joel habang nakatingin sa hukay ay parang wala ng luha, ubos na. Sa tabi niya, nakatayo si kapitan, walang imik, walang utos, walang plano. Wala kaming lakas para magtanong. Hindi na natin to kayang itago, bulong niya. Kailangan nang paalisin ang mga tao. Kinabukasan, halos kalahati ng baryo ang wala na. Umalis na. Ang natira, matatanda, at mga walang kapamilya sa malalapit na lugar. Si Joel, naiwan. Ayaw niyang umalis hanggat di niya nakikita ang nanay niya. Umupo siya buong araw sa tapat ng bahay nila. Tila umaasang babalik ito kahit wala na siyang sinasabi. Nagpatuloy ang gabi. At sa gabi ring iyon may nakita akong kakaiba. Habang nasa bubong ako ng barracks, nakamasid, may nakita akong gumagalaw sa may gulod. Sa ilaw ng buwan, isang aninong gumagapang, hindi nakatayo. Parang hayop, pero mas mabilis at may hinila siyang bagay. Mabigat, nakalaylay, parang wala ng malay. Hindi ko makita kung tao, pero pagbalik ko sa lupa, nakita ko ang marka sa lupa. May dinaan ng katawan, may dugo sa damo, may punit na tela na nakasabit sa sanga. Kinuha ko ang tela. Dilaw, mukhang mula sa uniforme ng isa sa mga tanod. Pumalik ako sa barracks, hindi na ako natulog. Hinawakan ko ang kutsilyo buong gabi. Pabalik-balik ang mga hakbang ko sa loob. Nagsindi ako ng maliit na kandila sa gilid ng bintana. Hindi para maliwanagan. Para malaman kung may hangin pa. Para malaman kung buhay pa ako. Sa madaling araw, dumaan si kapitan. May nakita akong pader sa kabilang bahagi ng gubat, aniya. May ukit, parang simbolo, parang mata. Sinamahan ko siya. Naglakad kami ng 30 minuto. Wala kaming imikan sa daan. Walang tanong. Parang alam na naming pareho kung gaano kalala ang madadatnan. Sa dulo ng trail may batong mataas, parang minarka ng kung anong sinaunang bagay. At doon sa gitna may ukit ng mata at mga guhit sa palibot nito. Ang disenyo hindi modernong gawa, parang ukit gamit ang buto o matulis na bato. Sa paligid ng batong iyon, pangkay ng hayop, mga manok, kambing at isang aso. Pinugutan, inayos ng maayos, parang sinakripisyo. Pero walang nakasulat, walang kandila, walang altar, walang tao, pero malinaw, may paniniwala rito o may ritual. Isa itong teritoryo. Pagbalik sa baryo, halos walang lumalabas. Ang mga bahay, sarado. Ang mga kandila sa bintana, sunod-sunod. Ang tahimik na lugar ay tila nilamunan ng takot. At sa gitna ng hapon, may dumating na bisita. Isang matandang lalaki. Mahina ang katawan pero matalim ang mga mata. Hindi ko siya kilala. Galing daw siya sa kabilang baryo. Narinig daw niyang may gumagalaw sa lugar na to. Nang ikwento namin ang mga nangyari, huminga siya ng malalim. Umupo sa may puno.
Tahimik. Parang tinatantiya kung sasabihin niya ba ang nalalaman niya. Sinasabi na to ng mga matatanda noon pa, aniya. Hindi yan aswang, hindi multo. Mas lumapa sa kanila ang nilalang na yan. May tawag kami riyan dati, ang gumagapang sa katahimikan. Napatingin kami sa kanya, pero hindi na siya nagsalita pa. Tumingin lang sa kakahuyan. Para bang may tinitingnan siyang hindi namin nakikita. Sa gabing iyon wala akong ginawa kundi maghintay. Sa loob ng barracks, hawak ang kutsilyo, bukas ang bintana. Tinutok ko ang mata sa dilim. Walang hangin, walang kuliglig, walang ibon. Wala. Pero ramdam mong hindi ka nag-iisa. At sa kalagitnaan ng gabi, narinig ko ang tunog. Dahan-dahan mula sa bubong, pababa sa bintana. Tunog ng kalmot. Tunog ng gumagapang na may dalang bigat. Hindi ko siya nakita, pero naamoy ko siya. Parang pinagsamang usok, dumi at nabubulok na hayop. At sa ilalim ng ilaw ng buwan, may aninong dumikit sa bintana. Payat, mahaba ang braso. May kumikislap na pula sa mata. Hindi ako gumalaw. Hindi ko siya kinibo. Pero alam kong naroon siya at alam niyang gising ako. At habang tahimik kong pinagmamasdan ang dilim, alam kong sinusukat niya ako. At sa bawat segundo ng katahimikan, alam kong naghihintay lang siya ng dahilan para pumasok. Tumagal na ako ng higit 1 linggo sa bundok. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong napapalapit sa katotohanan at mas lalo akong naiipit sa gitna ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Hindi ito basta misyon, hindi ito trabaho. Ito ay laban para mabuhay. At kung may natitira pa akong magagawa, ay ang humingi ng tulong. Umagang-umaga pa lang ay sinimulan ko ng ayusin ang emergency relay sa lumang comms room sa control tower. Hindi ito ginagamit simula pa noong 7 taon, pero ayon sa blueprint na nakita ko sa log files, may short-range emergency line itong konektado sa ilang civilian air patrol frequency. Sinira na ang antena sa itaas ng tower pero may lumang receiver na naiwan. Inangat ko ang panel, nilinis ang mga terminal at pinilit kong i-connect gamit ang manual bypass. Kailangan ko lang kahit isang saglit ng signal, kahit isang mensahe lang. Bandang tanghali habang kinakalikot ko ang panel, may narinig akong static. Kasunod nito isang boses. Mat ng anomalous interference. Repeat. Anyone receiving, identify yourself. This is Patrol 1479. Repeat. Halos hindi ako makahinga. Kinuha ko agad ang mic. This is Cardo Morales, abandoned station at Mount Delario. Possible hostile entity. Multiple casualties. Locals at risk. Repeat. Locals at risk. Walang tugon sa loob ng 5 segundo. 10, 20. Pagkatapos may sagot. Station 007. That site is supposed to be decommissioned. Stand by. Tumigil ang static. Huminto ang tunog. Tumigil din ang hangin. Para bang kahit ang paligid ay nakikinig din sa usapan. Sa loob ng 1 oras walang sagot. Akala ko tapos na. Pero pagkatapos biglang pumasok ulit ang boses. Station 007. This is Command Relay. Coordinates confirmed. Advice, evacuate immediately. Temporary assistance may be possible within 72 hours. Repeat. Nabitawan ko ang mic. 72 hours? 3 araw pa. 3 gabi pa ng paghihintay. 3 gabi pa na pwedeng may mawala. Pwedeng ako. Pero wala akong ibang pagpipilian kundi maghanda. Pinuntahan ko si Kapitan. Ikinuwento ko ang sagot sa radyo. Hindi siya natuwa. 3 araw? Di na to aabot ng 3 gabi, Cardo. Sagot niya, kailangan nating iligtas ang mga natitira. Pero saan? Wala na ang mga sasakyan. Ang daan pababa, inulan. Lupa at bato ang gumuhit. Kahit motor, di na kayang dumaan. Wala tayong choice kundi umakyat sa itaas. Doon sa helipad ng army noon.
Kung may makasagap man ng signal, doon yun. Kinahapunan, nag-aayos kami ng gamit. 2 bag ng pagkain, tubig, baterya, isang flare gun. 3 tao lang ang pwedeng sumama. Ako, si Kapitan, at isang gwardiya ng barangay, si Ador. Ipinagbilin namin kay Joel at sa natitirang matatanda na huwag lalabas. Pinatibay ang mga pinto. Lahat ng kandado sinara. Bawat sulok ng barracks, tinapalan ng kahoy at lumang tabla. Binilinan ko si Joel ng isang bagay. Kapag narinig mong may tumatawag sa iyo sa gabi, lalo kung boses ng nanay mo, huwag mong bubuksan ang pinto. Tumango lang siya. Hindi siya umiiyak, pero kita sa mata niya ang lungkot at takot. Nagpigil lang siya para hindi ko makita kung gaano kabigat ang kinikimkim niya. 6:00 ng gabi, nagsimula kaming umakyat sa paakyat na trail. Madilim na. Ang buwan kalahating tinatakpan ng ulap, ang gubat, basang-basa. Ang mga puno parang humahabol sa bawat galaw namin. Pero tuloy lang. Wala kaming ibang tunog kundi ang langit-ngit ng boots sa basang lupa at ang huni ng mga kuliglig na unti-unting tumitigil habang umaakyat kami. Hanggang sa tumigil na nga, wala na kaming marinig, walang kuliglig, walang huni ng ibon, wala na ring ihip ng hangin, para bang pinatay ang lahat ng tunog, para bang alam ng gubat kung anong mangyayari. Sa kalagitnaan ng trail, may narinig kaming kaluskos. Tumigil kami. Tinutok ang flashlight sa paligid. Sa isang iglap, may sumigaw. Sa likod nyo, lumingon ako, pero wala. Pagharap ko ulit, wala na si Kapitan. Wala na rin si Ador, ako na lang mag-isa. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Para akong binibingi ng sarili kong kaba. Sinubukan kong huwag sumigaw, sinubukan kong huwag tumakbo. Pero hindi ko kinaya. Tumakbo ako. Hindi ko na alam kung saan. Ang trail parang nagbago. Ang mga puno parang may mata. Ang paligid parang humihinga. Hanggang sa marating ko ang isang clearing at sa gitna nito ang dating helipad. Patag. Walang damo. Wala ring poste. Pero sa gitna, may marka sa lupa. Isang bilog. At sa gitna ng bilog, isang katawan. Nakaluhod. Hindi gumagalaw. Mukhang tao. Nilapitan ko. Unti-unti. Hawak ang kutsilyo. Paglapit ko ng 2 hakbang, pumaling ang ulo niya. Mabagal. At ang mukha, mahaba, may namumulang mata at malapad na bunganga. Hindi siya nagsasalita pero alam mong nakatingin siya. Tahimik, matalim ang titig at parang pinipigil ang sarili. Hindi ko alam kung paano ako nakaatras, pero gumana ang katawan ko kahit wala akong iniutos. Tumakbo ako paatras. Hindi ako tumigil. Bumaba ako ng bundok na parang baliw. Basag ang ilaw ng flashlight. Gasgas ang mukha ko sa mga sanga. Ang tuhod ko sugatan. Sa sobrang takot, hindi ko na nararamdaman ang sakit. Pagdating ko sa barracks, ang pinto ng barracks nakabukas. Wala na rin si Joel. Pumasok ako. Wala sa loob ang bata. Ang mesa may gumulong na lata. Ang sahig may bahid ng putik. Sa gilid may isang tsinelas. Kay Joel, maliit. Isa lang. Hawak ko ito pero wala akong lakas na magsalita. Hindi ko alam kung sisigaw ba ako o mananahimik na lang. Umakyat ako sa itaas. Sa kwartong ginagamit kong tulugan. Sa ilalim ng kama may papel. Sinulat niya. Punit na papel galing sa notebook ko. Nabasa ng pawis. Binasa ko. Akala ko si Mama yon, pero hindi siya. Kuya Cardo, sorry. Umupo ako sa gilid. Hawak ang papel, hawak ang tsinelas. Tumingin ako sa labas. Sa gitna ng kadiliman, alam kong may nakatingin pabalik. Ramdam ko ang presensya. Tahimik, pero matalim. Naghihintay lang ng dahilan para kumilos. At ngayon, alam kong hindi lang siya basta gumagala. Naghahanap siya. At alam kong ako ang susunod. Pinikit ko ang mga mata. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang isipin na kinuha siya o ang posibilidad na siya mismo ang lumabas para hanapin ang boses
na wala namang pinagmulan. Yung boses na hindi totoo pero sapat para hilahin siya sa dilim. Isang patibong na nakabalot sa pag-asa. Sinimulan kong hanapin si Joel. Ginamit ko ang flashlight, tinutok sa gilid ng mga bahay. Tinapik ko ang mga saradong pinto. Walang sumasagot, lahat natutulog o nagpapanggap. Sa gilid ng kalsada may marka ng tsinelas. Maliit, putik ang iniwan sa bawat hakbang papunta sa gubat. Sinundan ko ang marka. Bawat yapak pababa sa putik. Parang batang hindi tumakbo kundi dahan-dahang naglakad palayo. Habang papalalim sa kakahuyan, napansin ko ang kakaibang katahimikan. Hindi ito ordinaryo. Hindi na ito yung natural na tahimik. Ito'y yung tahimik na parang may bantay, na parang may nakatingin sa bawat hakbang ko. Wala akong marinig kundi sarili kong paghinga. Ang flashlight ko nanghihina na rin. Nagsisimula ng manghina ang liwanag ng flashlight pero hindi ako tumigil. Hindi ko kayang tumigil. Hindi nagtagal, narating ko ang clearing kung saan namin unang narinig ang mga tinig. Yung lugar na parang walang oras, walang direksyon. Ngayon, wala nang boses. Pero may naiwan sa gitna, isang laruan. Yung laruang plastic na kotse, bit-bit ni Joel araw-araw. Madumi na, putik na ang bumalot dito. Sa tabi nito, isang piraso ng damit, kalahating napunit. Asul, may bahid ng putik at dugo. At sa punong malapit sa kanya, may ukit. Dalawang mata, magkahiwalay pero may guhit sa gitna. Parang tumatawa, parang nagbibilang, parang may sinisiguro. Pinulot ko ang kotse. Hawak ko ito habang papalayo. Walang kasamang si Joel, walang kahit anong tunog sa paligid. Tanging yabag ko lang ang naririnig. Pagbalik ko sa barracks, walang dala kundi ang laruan. Hawak ko ito buong magdamag. Walang tulog. Walang salita, walang gumalaw. Wala akong ginawa kundi hintayin ang araw at pagdating ng liwanag, dun ko siya narinig mula sa labas, boses ni Joel. Kuya Cardo, tulong. Tumayo ako, kutsilyo sa kamay, sumilip sa bintana. Walang tao, pero sa tabi ng punong kahoy, isang itim na anino ang dumaan. Sandali lang, tapos wala na ulit. Lumabas ako. Humakbang papalapit, ilang hakbang lang mula sa barracks. Narinig ko ang tunog mula sa ilalim ng bahay ni Mang Ili. May kaluskos, mababa, madiin. Gumapang ako sa ilalim. Liwanag lang ng flashlight ang gamit. Sa likod ng mga tabla, may nakita akong mata. Pulang mata. Hindi gumagalaw. Pero alam kong alam niya, andoon ako. Matagal kaming nagtitigan tapos unti-unti siyang umurong papalayo. Gumalaw lang ito ng bahagya pero hindi pa rin nagsalita. Hindi siya umaatake. Hindi siya lumalapit. Pero malinaw, kaya niyang gawin kung gugustuhin niya. Parang sinadya niyang ipakita sa akin kung sino ang may kontrol. Mula noon, hindi ko na siya hinanap sa gubat. Sa halip, nagsimula akong magbantay. Hindi sa paligid, kundi sa langit, sa bawat pag-ikot ng buwan, sa bawat pagbagsak ng ulan, sa bawat patak ng gabi. Kasi napansin ko, tuwing gabi lumalapit siya, pero hindi agad sumusugod. Para siyang nag-aaral. Pinapanood niya ang baryo, pinapanood niya ako. Bawat gabi mas malapit sa mga pinto, sa mga bintana. At bawat gabi, mas matagal ang tingin niya. Minsan, ramdam kong nasa likod lang siya ng isa sa mga bahay. Minsan sa bubong. Pero hindi siya nagsasalita. Parang sinusubok lang niya kung kailan ako bibigay. Nagsimula na ring magbago ang mga hayop. Wala ng pusa, wala ng ibon. Kahit ang mga insekto biglang nawala. Ang mga asong naiwan, tahimik, nakayuko. Ayaw lumabas kahit tinatawag ng amo nila. Para bang nararamdaman din nila kung sino ang dumaraan sa gabi at ayaw nilang mapansin. Bandang 10:00, habang nakaupo ako sa loob ng barracks, may narinig akong huni sa labas. Iba ito.
Hindi kuliklik, hindi hayop, parang hininga na pinipigil, parang pag-upo na tinatago. Sinilip ko sa maliit na putas sa dingding at doon ko siya nakita. Nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang nilalang, hindi siya gumagalaw, hindi siya lumalapit, pero ang mata niya nakatuon sa barracks. Sa mismong bintana kung nasaan ako, parang hinahanap kong bukas ang pinto, parang inaabangan kung lalabas ako. Tila alam niyang takot ako, pero hindi pa sapat para pumasok siya. Parang hinihintay niyang imbitahan ko siya o kaya tuluyan akong bumigay. Kinabukasan, isa na namang bahay ang walang laman. Sa loob, isang mesa ang nakatumba. Sa ilalim may dugo. Sa labas, sa lupa, may marka ng kamay. Pero kakaiba, 6 na daliri. At mas mahaba kaysa sa normal. Parang hindi talaga gawa ng tao. At sa paligid, walang yapak. Walang ibang marka. Parang lumutang lang siya doon. Iyon na ang huling araw na may lumabas pa sa bahay. Mula noon, ang buong baryo, tahimik. Walang ingay, walang ilaw, walang sigaw, walang galaw. Parang nilamon na ng anino ang buong lugar. Parang wala na akong kasama. Ako na lang ang gising. Isang gabi habang nakaupo ako sa barracks, nagsusulat ng mga nangyari dito sa baryo sa maliit kong notebook na lagi kong itinatago sa aking bulsa. Narinig ko ang tunog ng kahoy na sumayad sa lupa. Dahan-dahan, parang may hinihila. Hindi ko na tinutok ang flashlight. Sa halip sinandig ko ang katawan ko sa pader. Pinakinggan ko lang. Ang tunog, papalapit, madiin, maingat, tapos bigla itong huminto. At sa ilalim ng pintuan may dumungaw na kuko. Mahaba, maitim, parang buto na nabalot ng balat. Parang sinilip kung may taong naroroon. Hindi ko ginalaw ang kamay ko. Hindi ko pinindot ang ilaw. Umabot ng 5 minuto na ganoon lang kami hanggang sa unti-unti itong umatras. Wala siyang ginawa. Parang sinadya lang niyang ipaalam sa akin na kaya niya akong aputin kung gugustuhin niya. Na kung gusto niya, wala akong magagawa. Simula noon, alam kong wala na akong kasama. Ako na lang. Ang mga mata sa dilim, hindi lang nakamasid, naghihintay. At ang kinatatakutan ko, baka ako na ang susunod. Ang natira na lang, mga mata sa dilim. At bawat isa, nakatingin sa akin. Mula pa kagabi, hindi na tumigil ang ulan. Malakas, mabigat. Pero walang kulog, walang kidlat. Parang hindi galing sa langit, kundi galing sa paligid, sa mga puno, sa mismong bundok. At habang patuloy ang pagbuhos nito, mas lalong lumalalim ang katahimikan sa paligid. Ang mga bubong ng bawat bahay, basang putik na ang tinanggap. Ang mga daan, nilamon ng tubig at lupa. Wala nang umuungol na aso, wala nang umiiyak na bata. Kahit ang hangin, parang pinatay, parang pinapatahimik ang lahat bago siya dumating. Nanatili akong nakaupo sa sulok ng barracks. Hawak pa rin ang tsinelas ni Joel. 1 linggo na simula nang may unang nawala. Wala na akong lakas magbilang kung ilan pa ang kasunod. Hindi ko na rin maalala ang huling beses na may kausap ako. Ako na lang ang natitira. Walang sumagot sa radio. Walang dumating mula sa labas. Ang tulong na pinangako, hindi ko na alam kung darating pa. Wala ng signal, wala ng kuryente, wala ng oras. Nawala na rin ako sa panahon. Ang gabi ay parang hindi natatapos. Ang umaga ay hindi na dumadalaw. At ngayong gabi, habang binabasa ko ulit ang logbook na naiwan ko sa mesa, napansin ko ang isang pahina na basa. Hindi galing sa ulan, galing sa kamay, parang hinawakan ng isang tao. Pero hindi ako yon. Wala akong naalalang binuklat ito. Hindi rin ito ang pahina na huling sinulatan ko at doon ko nakita ang nakasulat. Ang ulan ay hindi ulan. Ito ang kanyang paglapit. Tumigil ang paghinga ko ng ilang segundo.
Hindi ko alam kung ako ang sumulat nito. Ang sulat kamay, halos katulad ng akin, pero mas madiin. Parang sinulat habang nanginginig. Lumabas ako ng barracks. Agad akong nabasa ng malamig na ulan na parang humahaplos sa balat. Pero hindi ko ininda. Tumingin ako sa itaas. Wala akong makita, parang manipis na tila ang langit. Wala ring tunog ng ulan sa lupa. Hindi tumatama ang patak. Parang binabalot lang ang paligid. Parang usok na tubig. Hindi ulan. Basang hangin, malamig, malapot. Sa harap ng bahay ni Mang Eli, nakabukas ang pinto. Tumawag ako. Walang sumagot. Paglapit ko, may nakita akong mga marka sa sahig. Para silang linya ng daliri, mahahaba, paikot-ikot, hindi kaayusan ang galaw. Parang dumaan ang isang nilalang na hindi marunong lumakad ng maayos. At sa gitna, isang putikang paa. Hindi pa naaabot ng ulan ang loob ng bahay. Pero may amoy na nakakasulasok, parang sangkap ng lupa at luma ng karne. Sa ilalim ng mesa, may isang lumang manika, may isang mata, at may napunit sa tiyan. Parang tinanggal ang laman, parang pinagbalingan sa dingding. May mga gasgas, mababaw pero sunod-sunod, hindi gawa ng hayop, hindi rin tao. Para bang may mga kuko na gumapang sa kahoy habang dahan-dahang umaakyat. Bumalik ako sa barracks, pero bago ko marating ang pinto, may narinig akong kaluskos sa likod ng water tank. Mabagal, parang gumagapang, tinutok ko ang flashlight. Wala. Pero sa gilid ng bintana biglang may dumaan. Anino, mabagal pero mataas, manipis. Mahaba ang mga braso, hindi siya tumatakbo. Pero alam mong mabilis siyang makakalapit kung gugustuhin niya. Pumasok ako at agad nilagyan ng kahoy ang pinto. Inilagay ko ang lahat ng mabigat sa loob sa tapat nito. Silya, mesa, lata ng pintura. Umupo ako sa sahig, hawak ang kutsilyo, flashlight sa kabilang kamay. At sa sobrang katahimikan, narinig ko ang sarili kong paghinga. At sa unang pagkakataon, narinig ko rin ang tibok ng puso ko. Mabagal, malakas, isa, dalawa, tapos tahimik ulit. Habang binabantayan ko ang labas, biglang tumigil ang ulan. Hindi pa madaling araw, wala pang 3:00. Pero parang pinutol ng isang kamay ang tunog ng patak. Tahimik. Wala kahit anong ingay. Tumingin ako sa paligid. Hindi gumagalaw ang mga dahon. Hindi umaalon ang mga tubig sa lupa. Walang galaw. Walang hangin. Parang pinindot ang pause sa mundo. At pagkatapos, may narinig ako. Hindi sigaw. Hindi yapak. Isang huni. Parang tinig ng bata. Pero hindi ito boses ni Joel. Mas matinis. Mas mabagal. Parang hinugot mula sa ilalim ng tubig. Walang direksyon. Nakapikit ako pero kita ko sa isip, may nakatitig mula sa itaas ng bubong. Sinundan ito ng mabagal na pagkaluskos sa bubong. Gamit ang kahoy, parang dinadapuan ng mabigat, hanggang sa may tumalon sa lupa. Isang lagabog na parang may katawan na bumagsak mula sa taas. At ang huli kong narinig bago ako mawala ng malay ay... Isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Malalim, parang galing sa ilalim ng lupa. Wala itong salita pero ramdam ang galit at pagnanasa na pumatay. Nagising ako bandang 5:00. Basa pa rin ang buong katawan ko sa malamig na pawis at putik. Pero hindi dahil sa ulan, kundi sa pawis. Malamig, malagkit. Ang pinto sarado, ang kandado nakabukas. Wala akong naaalala kung paano, pero alam kong hindi ko yon binuksan. Pagmulat ng mga mata ko, napatingin ako sa mesa. Nandoon ng isang basang tsinelas, hindi pagmamay-ari ni Joel. Mas malaki ito, parang gamit ng isang matandang lalaki. At habang pinagmamasdan ko, unti-unting pumasok sa isip ko ang tanong, bakit parang ako ang may-ari nito?
Sa tabi ng tsinelas may nakita akong isang piraso ng takip ng lata ng sardinas, pinutol ng pahaba, parang ginamit bilang pang-ukit, at sa mismong sahig may nakaukit na linya. Hindi ito gasgas lang. Para itong isinulat ng may galit, isang gabi na lang. Simula ng umagang yon, hindi na ako lumabas. Pinilit kong ikandado ang lahat. Pinakuran ko ang loob ng barracks ng mga lumang kahoy, silya at kahit anong pwede kong gamitin. Parang kulungan, pero hindi para ikulong ang halimaw, kundi para ikulong ang sarili ko. Dahil alam kong hindi na ako makakatakas at habang lumalalim ang gabi at muling bumalik ang ulan, naririnig ko na ang kanyang mga yapak sa bubong. Isa-isa, mabagal, paulit-ulit. Pero ngayon, hindi na ito parang ritual, parang paghahanda. Sa bawat ikot, sa bawat paglakad, nararamdaman ko, hindi na siya naghihintay. Paparating na talaga siya at hindi na ako ang target ng pananakot niya. Ako na ang susunod niyang aatakihin sa gilid ng kisame, sa mga siwang ng pader, sa likod ng mga tabla, may mga mata. Mapula, maliit. Sapat lang ang liwanag para makita ko sila. Parang binabantayan ang bawat galaw ko. Parang sinusukat kung handa na ba akong mamatay. Sa paligid ng barracks, may mga bagong marka. Sa kahoy, sa salamin, pati sa mga gamit ko. Mga guhit na hugis mata, hugis bibig, mga babala na hindi na ako ligtas, hindi na ako tagamasid. Isa na ako sa mga hinahabol at alam kong nagsimula na ang laban. Wala na siyang balak umatras at ako, wala na ring ibang mapupuntahan. Hindi pa rin ako nakatulog. Simula nang mabasa ko ang salitang isang gabi na lang, hindi na ako umalis sa kanto ng barracks kung saan mas kita ko ang lahat ng daan patungo sa akin. Ang lahat ng bagay sa paligid ay tila naghahanda sa hindi maiiwasang mangyayari. 2:00 ng madaling araw, mahina na ang baterya ng flashlight. Ang kutsilyo ko matagal ko nang hindi binibitawan. Mula sa kisame, sa dingding, sa bawat siwang, ramdam kong may mga matang nakamasid. At nang biglang bumigat ang hangin, alam ko, ito na. Narinig ko ulit ang tunog ng mga yapak sa bubong. Hindi na ito katulad ng mga naunang gabi. Mas mabigat na, mas mabilis. Bigla akong napatayo. Inilapit ko ang mesa sa may pintuan, pinatong ang kahoy na upuan. Tiningnan ko ang mga gamit ko, kulang, walang sapat, walang proteksyon. At doon ko siya narinig, hindi tinig, hindi iyak, kundi ang tunog ng kahoy na kinakalmot ng mga kuko, matitigas, mahahaba, umuukit. Hindi siya basta umaakyat, parang hinahanap niya ang butas kung saan siya makakapasok. Ilang segundo lang ang lumipas, nabasag ang isang bintana sa may likod. Ang mga bubog, sabay-sabay na bumagsak sa sahig. Tumakbo ako, pero huli na. Isang kamay ang biglang sumungaw mula sa siwang ng pader at hinablot ang ulo ko mula sa likod. Ramdam ko ang lamig ng palad niya, parang patay na balat, parang nababad sa putik at dugo. Napasigaw ako. Hindi dahil sa sakit, kundi sa gulat. Pero mabilis ang reflex ko. Itinaas ko ang kutsilyo. Isang saksak sa braso ng halimaw. Napaatras ang kamay. Hindi dahil nasaktan, kundi parang sinuri lang kung paano ako lalaban. Habang umiikot ako, nakita ko sa liwanag ng flashlight na humina ang kanyang galaw, pero hindi siya umatras. Mas nakakatakot ang kasunod na nakita ko. Sa sugat na dulot ng kutsilyo, unti-unti itong nagsara. Para lang yung balat ay kusang nagdikit ulit. Walang galit sa galaw niya, wala ring sakit. Parang sinadyang ipakita sa akin kung gaano siya katatag. Pumwesto ako sa gitna ng barracks, itinaas ang kutsilyo, huminga ng malalim. Halika na, bulong ko sa sarili ko. Kung ito na ang huli, ayoko nang tumakbo. Tumigil ang mga yapak, tahimik. Pero ang pakiramdam, mas malapit na siya,
Hindi ko na siya marinig, pero ramdam ko para siyang anino na hinayaan akong mabuhay ng ilang gabi para makapanood sa sarili kong katapusan. Maya-maya, may narinig akong mahinang lagabog sa itaas ng kisame. Gumalaw ang ilang tabla. Tapos, wala na ulit. Kinuha ko ang natitirang kandila, sinindihan at inilagay sa gitna ng sahig. Sa liwanag nito, nakita ko ang marka. Mga bakas ng kuko. Umabot mula dingding hanggang kisame. Paikot. Parang umiikot siya sa loob. Binibilang ang bawat kahoy. Sinusuri kung alin ang uusbong. At doon ko naisip, hindi ako pwedeng dito lang. Kailangan kong gamitin ang natitira sa akin, ang kaalaman. Kaya kinuha ko ang logbook. Binuksan ko ang pahina kung saan may sketch ng containment room. May wiring system, may manual crank, may dating generator. Kung mababalik ko sa containment ang halimaw, baka sakaling muli siyang matrap. Lumabas ako ng barracks, basang-basa agad sa ulan. Pero hindi ako tumigil. Dala-dala ang kutsilyo, ang flashlight, at ang logbook. Tumakbo ako paakyat sa gusaling may lumang pasilyo. Mula roon may access papunta sa ilalim ng containment. Pagdating ko sa loob, halos hindi ko na makita ang daan. Ang kisame bagsak, ang pader may lamat. Pero gumagana pa ang ilang wires. Sa locker sa likod nakakita ako ng mga fuse, isang himala. Inilagay ko ang mga ito sa control panel. Sumiklab ang ilaw, mahina pero sapat. Bumukas ang lumang pinto ng containment chamber. Muli kong naramdaman ang lamig sa loob nito. Amoy dugo, amoy karne. Pumwesto ako sa gitna. Hiniwa ko ang palad ko gamit ang kutsilyo. Tumulo ang dugo sa sahig. Sapat para maamoy niya. Sapat para tawagin siya. Hindi nagtagal, may narinig ulit akong iyak ng bata. Kuya Cardo. Pero hindi ako gumalaw. Hindi ako naniwala. Hindi ako umalis sa pwesto ko. At doon, isang malakas na sigaw mula sa labas ng pasilyo. Isang lagabog. Isang aninong tumakbo. Papasok. Parang kabayo na sumalakay. Dire-diretso. Tumalon ako sa gilid. Hinabol ng halimaw ang dugo. Pumasok siya. Hindi niya ako nakita agad. Pero sapat na yon. Hinampas ko ang chain na nakasabit sa kisame. Binalot sa katawan niya. Hindi ko alam kung gaano ito katibay. Pero sinubukan ko pa ring iikot, itali, paikot pa ulit. Hanggang sa maayos ko ang pagkakagapos at makatakbo palabas ng silid. Ramdam kong humahabol siya. Ramdam kong ilang pulgada na lang. At sa mismong pag-apak ko sa labas ng chamber, pinindot ko ang lever. Muling pumikit ang bakal na pinto. Kasabay ng tunog ng pagsara. Ang sigaw na parang hayop na tinanggalan ng hininga. Nanginginig ang katawan ko. Pero hindi ako umiyak, hindi ako tumawa, hindi ako nagsalita. Umupo lang ako sa gilid ng pasilyo, tumitig sa bakal na pinto, at naghintay. Hindi ko alam kung hanggang kailan siya mananatili roon. Pero ngayong gabi, ako ang nanalo. Matagal akong nakaupo sa sahig sa labas ng containment room. Ang katawan ko'y nanginginig, hindi sa lamig, kundi sa lahat ng pinigilang takot. Sa harap ko ang makapal na pinto, ang tanging bagay na naghihiwalay sa akin at sa nilalang na halos ikinasawi ko. Pero alam kong hindi pa tapos ang lahat. Tumayo ako. Mabigat ang katawan ko. Pasamputik ang suot ko, may sugat sa palad, may kirot sa likod. Pero buhay pa rin ako. At ngayong nakakulong na ang entry 000, kailangan kong siguraduhin hindi na siya makakalabas. Muling bumalik ang ulan. Walang kulog, walang kidlat, pero mabigat. Parang palatandaan na kahit panandalian, tahimik muli ang paligid. Tinahak ko ang daan pabalik sa barracks, mabagal, nakayuko, pilit nilalabanan ang panginginig ng tuhod. Pagdating ko sa loob, kinuha ko agad ang logbook ko at ang maliit kong notebook. Binuksan ang pahina kung saan ko inumpisahan ang tala ng mga kaganapan. Ang mga pahina, basang putik,
May mga guhit na kumalat, pero mababasa pa rin ang mga salita. Umupo ako sa sahig at nagsulat. Kung sino man ang makabasa nito, sana hindi pa huli ang lahat. Kung sakaling makalabas siya ulit, ito ang mga ginawa ko para siya ay matrap. Ito ang mga wiring na gumana. Ang fuse sa kanan hindi stable. Ang lever kailangan ng lakas. Pero ang sistema gumana pa rin. Hindi ko alam kung may makakakita ng isinulat ko. Pero kung may natira man akong tungkulin, ito na yon. Hindi lang para mabuhay, kundi para makapag-iwan ng babala. Hindi ko na namalayan ang oras. Nang tumigil ako sa pagsusulat, umaga na. At saka ko narinig ang ingay mula sa labas. Hindi kuliglig, hindi hayop, kundi makina. Mabagal akong lumapit sa bintana. Ang liwanag ng araw ay halos natatakpan pa rin ng manipis na ulap. Sa kalsada, may dumarating, ilang truck, may mga ilaw, may mga aninong bumababa, armado, mga nakasuot ng battle gear. Hindi ko sila kilala. Yung iba hindi mukhang Pilipino. Yung iba halos hindi ko mawari ang wika ng magsalita sila. Tumayo ako at lumabas. Hawak pa rin ang logbook. Pero agad akong pinatigil ng isa sa kanila. Nakatutok ang baril pero hindi banta. Parang standard procedure. Tinanong ako kung ako si Cardo Morales. Tumango ako. May lumapit na isa pang lalaki. May insignia sa uniforme na hindi ko alam. Hindi pulis, hindi sundalo, pero may otoridad. Sasama ka sa amin, sabi niya. May medical tent sa paanan ng bundok. Ligtas ka na. Habang binabaybay namin ang daan, napansin kong lahat ng bahay sa baryo ay sarado na. Walang tao, tahimik, walang kahit anong tunog. Ang mga kandila sa mga bintana, patay. Parang walang nangyaring buhay doon. At sa paanan ng bundok, may tent. Malaki. Parang temporary base. May medical station, ilang armadong gwardiya, at mga gamit na mukhang para sa siyentipikong pagsusuri. Ang paligid ay nilagyan ng trapal, alambre, at ilang simpleng kamera na nakatayo sa mga kahoy na poste. May ilang lalaking may hawak na clipboard, nakikinig sa radyo habang sinusundan ang kilos ng mga kasamahan. Hindi ito mukhang rescue operation. Para itong retrieval mission. Pinaupo ako sa loob, tinanggal ang damit ko, nilinis ang sugat, tahimik lahat. Walang nagtatanong. Walang nagpapaliwanag. Pero habang nakahiga ako sa kama, napansin ko ang ilang mga lalaking nakaputi. Mga scientist siguro. May mga papel, may blueprint. At sa di kalayuan, may nakita akong sasakyang parang container. May design para sa mga hayop, kulay itim. May palatandaan na hindi ko kilala. Doon ako napatigil. Hindi nila siya pupuksain. Kukunin nila siya. Tahimik akong umupo. Hinawakan ko ang logbook ko. Kinuha ko ang isa pang notebook na nakatago sa bulsa ng suot kong pantalon, ang personal kong tala. At sa loob nito, sinimulan kong isulat ang lahat. Lahat ng hindi ko na isulat kagabi. Lahat ng natira sa alaala ko. Ang amoy ng hininga ng halimaw. Ang galaw ng kanyang kamay. Ang bilis ng kanyang paghilom. Ang tunog ng huni niya sa dilim, ang marka ng kuko sa bawat dingding, lahat. Nang matapos ako, isinuksok ko ang personal kong notebook sa ilalim ng mga damit na ibinalik sa akin pagkatapos linisin ang sugat ko. Hindi ko ito iniwan. Isinulat ko lang sa pabalat, sa makakakita. Basahin mo lang kung handa ka. Bago ako dinala palabas ng bundok, naglakad ako sa gilid ng perimeter. Hindi ako sinaway. Siguro alam nilang wala na akong lakas para tumakas. Nakita ko pa ang isang grupo ng sundalo na nagtatalo sa harap ng monitor. Tila may nakita sila sa loob, parang may galaw pa sa containment. Ngumiti ako pero walang saya. Inilingon ko ang bundok, sa gubat, sa barracks, sa containment room. Tahimik na ulit ang lahat, pero alam ko, hindi pa tapos ang kwento niya. Wala nang balita kay Cardo mula noon.
Walang sulat, walang telegrama, walang kahit anong ulat kung nasaan na siya. Sa mga sumunod na linggo matapos siyang kunin ng mga hindi kilalang grupo, hindi na siya muling nakita o narinig ng kahit sinong taga-baryo o kahit ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Pero isang bagay ang naiwan, isang logbook, makaluma, may mga pahinang nabasa na ng ulan, may mga sulok na pinilas, may mga bahid pa ng natuyong dugo. Natagpuan to sa isang lumang container na naiwan malapit sa paanan ng bundok. Walang nakakaalam kung paano ito napunta roon. Parang basta na lang naiwan, nakalimutan, o sinadyang itago. Walang pamagat o pangalan sa mismong logbook. Ngunit sa loob, nakasingit ang isang maliit na notebook na may sulat sa unahan. Sa makakakita, basahin mo lang kung handa ka. Ang mga pahina ay puno ng detalye, mga sketch ng pasilidad, mga oras ng pagkawala, mga marka ng kuko, mga anyo ng nilalang. May mga araw na mukhang wala ng laman ang logbook, pero pag tinutok sa liwanag, makikita mong may isinulat sa pamamagitan ng bahagyang dumi o dugo. Isang klaseng pagsisikap na kahit sa huling sandali, naitala pa rin ang mga nangyari. May mga pahinang parabang sinadyang ulitin, parehong drawing, parehong sulat kamay, pero may kaunting pagkakaiba sa anggulo o detalye. Parang sinubukan niyang tandaan ang lahat. Paulit-ulit, ayaw niyang may makalimutan. Ang huling bahagi ng log ay mukhang isinulat habang nakarecover pa si Cardo sa medical tent. Lahat ng ito ay totoo. Hindi ako baliw. Kung may nakakita ng mga mata sa dilim, kung may narinig kang iyak mula sa gubat, hindi ka nag-iisa. Lahat ng nakita ko, sinubukan kong ilarawan. Pero kahit anong gawin ko, kulang pa rin. Dahil may mga bagay na hindi kayang ilagay sa salita. Pero kung may isang dapat mong tandaan, ito ang pinakamahalaga. Huwag kang mag-ingay. Dahil kapag naramdaman niyang may gumagalaw, may naghahanap, may nagsusuri, babalik siya. At sa pagkakataong yon, mas handa na siya. May ilang pahinapa sa dulo ng logbook na may kakaibang mensahe. Parang direktang sulat hindi para sa sarili ni Cardo, kundi para sa kung sino man ang magbabasa ng lahat. Hindi ko sinadyang maging bahagi ng sikreto ng mundong to. Isa lang akong tagabantay. Pero minsan, kahit ang tagabantay, napipilitang tumayo sa harap ng pintuang, dapat laging nakasara. Kung binabasa mo to ngayon, malamang isa ka rin sa tulad ko, naghahanap ng kasagutan. Pero sa mundong to, hindi laging sagot ang dapat hanapin. Minsan, ang katahimikan ang tanging pananggalang. Huwag mo siyang tawagin. Huwag mong banggitin ang pangalan. Dahil kahit ako, hindi ko siya tinawag. Pero narinig niya ako. Mula sa araw na yon, itinuring ng ilang lokal na taga-baryo ang bundok bilang saradong lugar. May mga nagsasabing nilagyan ito ng fencing at CCTV. May mga pulis daw na umiikot, pero walang sino mang umaamin kung bakit. May ilan na umalis na roon at tumira sa ibang bayan. May ilang hindi na muling nagsalita tungkol sa gabi ng pagkawala ng ilang miyembro ng pamilya nila. Sa mga bata, naging alamat na lang ang mata sa bubong. Sa matatanda, isang babalang hindi pwedeng ipaliwanag. May isang matandang babae na minsang nakatira malapit sa gubat ang nagsabi, wala siyang pangalan. Hindi siya dapat bigyan ng pangalan dahil kapag may pangalan na, may kapangyarihan na. At sa mga tao na lumipas, ang kwento ni Cardo ay nanatiling kwento lang hanggang sa may isang tumanda ng binata na naglinis ng lumang container malapit sa dating outpost ng mga rescuer. Nakakita siya ng kahon. At sa loob, isang lumang logbook at nakasingit ang isang maliit na notebook na may sulat sa unahan. Sa makakakita, basahin mo lang kung handa ka. Walang pangalan, pero sa bawat pahina, buhay ang takot. May mga pahinang may marka ng kuko. May iba,
may bahid ng basang putik at dugo. Sa isang pahina may press ng palm print. Sa isa pa, parang pilit pinilas pero hindi tuluyang naalis. Parang may nais ilihim pero piniling hindi itapon. Ang logbook na ito, kasama ang maliit na notebook na nakasingit dito, ang bumuo ng buong istorya ng entry number 000. At ngayon, sa unang pagkakataon mula nang ito'y isinulat, naririnig mo ito dito sa The 13th Scream. Hindi ito katang-isip, ito ang babala. At kung binabasa mo ito ngayon o nakikinig, tandaan mong hindi ito kwentong ginawa lang para matakot ka. Ito ay kwento ng isang taong hindi piniling maging bayani, isang taong pinilit mamuhay matapos niyang masilayan ang hindi dapat makita, at isang taong piniling manahimik para hindi siya marinig muli. Ang logbook niya ay nakatago pa rin hanggang ngayon. Hindi alam kung nasaan na si Cardo. Hindi rin alam kung ano na ang ginawa ng mga grupong dumating. Ang huling bulong ng kanyang kwento, ayon sa ilang matatandang taga-baryo, ay natapos sa katahimikan. Ngunit ilang dekada matapos ang insidente, sa panahong may internet na at ang mundo'y mas konektado na, may kumalat na mga larawan sa dark web. Walang tiyak kung sino ang nag-post o kailan ito unang lumabas. Pero sa mga larawang kumalat, makikita ang isang kinakalawang na transport container na may label na hindi Ingles at barcode na tila mula sa isang military facility. Sa isang kuha, may maliit na butas sa gilid ng container at mula roon may sumisilip, mapupulang mata, walang takip, walang pilik. Nakatingin diretso sa kamera, parang alam niyang may nanonood. Iyon na raw ang huling bakas ng entry number 000. Ang tanong ngayon, nasaan na siya? Ang entry number 000. At kung may susunod na makakakita ng kanyang mga mata sa dilim, handa ka na ba? Sa iba, baka nagtataka kayo? Bakit lagi ninyong naririnig ang salitang entry sa bawat kwento sa The 13th Scream? Hindi ito basta imbento. Hindi ito gawa-gawa lang na label. May dahilan kung bakit entry ang tawag namin sa bawat nilalang na isinulat at isinara sa The 13th Scream Horror Vault. Sa Pilipinas, matagal ng bahagi ng takot ang mga nilalang na ikinuwento sa atin simula pagkabata, mula sa mga aswang sa gitna ng gabi hanggang sa tikbalang sa kabundukan, engkantong nangakit sa gubat at multong hindi matahimik sa mga lumang bahay. Isama mo na rin ang mga kwento ng matatanda, babala sa baryo, pananakot sa mga bata, at alamat na isinulat sa likod ng mga lumang pahina ng kasaysayan. Lahat ng ito'y bahagi ng kinatatakutan nating mundo. Pero dito sa The 13th Scream, isa lang ang tawag sa kanila, entry. Hindi ito basta letra at bilang, isa itong acronym. At bawat letra may dalang babala. E, encrypted, walang opisyal na tala ang pinagmulan nila, sadyang itinago. N, non-human, hindi tao, hindi hayop, hindi sila para sa mundong to. T, threat, lumalabag sila sa katahimikan, pumapatay, nananakit. R, retention, dapat ikulong, bantayan, dahil kapag nakawala, may kapalit. Y, yield, may epekto sa katawan, sa isipan, at sa mismong realidad ng sinumang makasalubong nila. Kaya entry ang tawag, dahil bawat nilalang sa The 13th Scream Horror Vault ay isang panganib na isinusulat, sinisikap itago at ipinagbabawal na mailantad sa mundo. Pero tandaan, minsan may nakakawala.